Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Hi there! Welcome back again to my vlog. Bali, heto nga pala munggo na to, pinakuluan na nga to kagabi at heto, muntik pa nga masunog dito sa pressure cooker. Saktong-sakto lang nga kasi yung nilagay na tubig ng nanay ko. Diyos ko, napepasobran. Buti na nga lang nga, high-tech tong pressure cooker namin. Pag alam niyan nasusunog na, sumisigaw na. Charis. O siguro naman, hindi ko na kailangan sabihin kung anong lulutuin natin ngayong araw. Kitang-kita nyo naman, munggo, di ba? Siyempre, pagkagising ko nga ng umaga, pagkatapos maghilamos, ayan, nagtimpla na nga ako ng isang drum na kape. Lawain ko mo nung ko pati nga pong kakabugasalo kanini. Meron pa nga natin ang pandesal, yung mga unang nagkape sa akin, kaya naman heto, papalamanan ko nga ng favorite ko na palaman na cheese whiz. Hindi ko lang alam, sa dinami-dami kasi ng palaman, talagang pinaka-favorite ko yung cheese whiz lang. Saktong-sakto nga itong mga pandesal, mainit pa, kaya naman masarap na masarap to, lalo na sa kape. Actually, sa umaga, nagkakape lang talaga ako, pero dahil nga mayroong pandesal at lalamig lang din naman at baka hindi rin makain, kakainin ko na para hindi masayang. Mga oras nga na yan, umalis na nga si mother, para nga tumingin nga daw na may pangsasahog dun sa munggo. Unahan ko na nga yung nag-comment na basic lang yung mga niluluto ko. Basic na naman to mag-scroll up ka na lang. Diyos ko, kahit naman sinasabi ko nga na basic yung mga niluluto natin, Diyos ko, sa mahal ng mga bilihin ngayon parang hindi na nga basic to. Yung itlog nga na dating tagli 5 piso, ngayon 10 piso na, depende pa sa laki. Yung noodles nga na may sabaw dati na tagsi 6 pesos lang, ngayon 12 na. Dati yung tuyo, 3, 5 piso. Ngayon 10 piso, 15 pesos, 3. O diba, san ka pa? Hindi nagmumura, nagmamahal pa. Kaya naman piliin mo ang Pilipinas kahit mahirap. Charis. Dali na matapos nga akong magkape, heto, nilinis ko na nga yung mga katambak na hugasin dito sa may banggera. Pinatitiktik ko muna nga ito dito sa ating palanggana bago nga itaob. At heto, kumuha na nga ako ng bigas at nilagay dito sa kaldero para naman makapagsaing. Yes, opo, dahil nga wala pa nagsasaing, ako na lang yung magsasaing. Diyos ko, baka ipagsaing pa kami ng kapitbahay. Bali 3 beses ko nga itong binanlawan at heto, isinalang ko na nga dito sa kalan. Wala pa nga yung nanay ko ng mga oras na yan kaya nagsaing na muna ako para saktong pagdating niya mamaya magluluto na lang ako ng ulam. Bali meron pa nga natirang chicharong antala nung nakaraang araw kaya ito na lang yung ipangsasahog na muna natin sa ating munggo. 1 kilo nga yan at kapag nga wala kaming ulam, yan na lang yung inuulam namin. Pero dahil magmumunggo kami ngayon, masarap siguro nga naman lagyan din yung munggo ng ganto. Sa pagpiprito naman ng gantong antala, kailangan talaga kumukulo yung mantika bago natin ilagay at baka hindi maluto, matigas kasi kapag hindi mainit yung mantika. Bali yung ipangsasahog nga pala natin na to 1/4 lang naman yan. Baka isipin nyo yung 1 kilo ilalagay ko ha. Pag nga bumibili kami ng gantong chicharon, nai-stock namin ng matagal dahil nga antala to o yung iba naman binababad sa mantika or nilalagay sa ref. At saka ang kagandahan talaga pag gantong antala tumatagal talaga siya ng 2 to 3 weeks. Pero sa amin kasi 1 week lang, ubos na yan. Char! Bali nung isang araw nga meron nag-comment na isa kong followers nang tanong niya kung bakit nga daw ang dami ko laging nilulutong ulam. Well kasi pag ako nagluluto, ang ginagawa kasi namin isang lutuan na lang para hanggang hapunan na. Sabi ko naman nga sa inyo hindi naman kami maselan sa ulam. Kaya naming umulit ng ulam kahit ilang beses pa yan. Saka syempre mga chiko, sa mahal ba naman ng karga ng gasol ngayon talagang makakapagtipid tayo ng di oras. Yung tipong pwede mo namang lutuin ng isahan, ba't mo pa gagawin ng dalawa, diba? Pero minsan, kapag konti lang naman yung niluluto namin, kapag wala kaming ulam ng parahapunan, bumibili na lang kami ng luto. Dito kasi sa lugar namin, marami nagtitinda ng lutong ulam. Kahit saan ka pumunta, meron. Kaya hindi kami nangangamba kung sakaling wala kaming ulam sa hapunan. Basta may pambili ka, meron kang uulamin. At nung maiprito ko na nga yung mga chicharon, gumawi naman tayo dito sa mga gagamitin kong sahog sa ating ginisang munggo. Para sa gulay na ilalagay nga natin, nagpabili lang ako ng 30 pesos na pechay. Yes, opo, kapag nagluluto kami ng munggo, kapag wala akong ibang gulay na ilalahok, ayan, kapag may available na pechay, yun na lang yung nilalagay ko. Kumuha na nga pala ako ng kalahati nung isang buo ng bawang, tapos pinukpok ko at binalatan, at ayan, hiniwa-hiwa ko na din sa maliliit. Kumuha na nga rin pala ako ng 2 pirasong sibuyas, binalatan ko na at hiniwa ko na din paganyan, ng katulad yung nakikita nyo sa video. Dito nga sa ating ginisang munggo, gagamit din pala tayo ng kamatis, kaya naman kumuha na nga ako ng 3 piraso. Hiniwa ko lang din yung kamatis ng ganyang kaliliit na nakikita nyo sa video. Para nga mas lalo luminamnam yung ating ginisang munggo, nagpabili pa nga kami ng isang balot na tinapa. Dito nga hinimay ko na at una ko nga tinanggal yung pinakaulo. Tapos heto, tinanggal ko na nga yung laman at kukunin ko nga dito yung tinik sa pinakagitna. Bali yan lang naman yung tinatanggal ko, tapos yung maliliit na tinik dun sa pinakakatawan na nakuha ko
todo sa laman. Pinawasan ko na nga lang pala yung pinagpretuhan ng chicharon kanina. Dito na nga tayo magigisa ng bawang. Nung medyo mag light brown na nga yung bawang, nilagay ko na nga dito yung sibuyas at yung kamatis. Haluin lang natin to nang hahaluin hanggang sa malanta na nga yung kamatis na pinaghihiwa natin kanina. Pag ganyan na nga yung itsura ng ating ginisa, pwede na nga nating ilagay dito yung alamang. Alam nyo ba na isa din sa nagpapasarap ng ating ginisang munggo yung paglalagay ng gantong alamang. Instead of fish sauce o yung patis, yan na lang talaga yung ilalagay natin. Kaya konting pampalasa na lang talaga yung ina-add ko kapag nagluluto ako ng ganto. Bali hinalu-halo ko lang hanggang sa maluto nga itong alamang. Nung okay na, nilagay ko na nga pala itong ating tinapa. Don't worry guys, minake sure ko naman na wala nang tinik itong ating tinapa. Yes, opo, nilalagay ko talaga yung ulo ng tinapa kapag ako ang nagluluto ng munggo. Bali hindi ko naman nga nilulusaw yung ulo ng munggo dyan, pampalasa lang bagan. Pero yung laman, dinudurog ko talaga para malasang malasa yung sabaw ng ating munggo. Bali ang ginawa ko nga pala, dinagdagan ko nga pala ng tubig yung pinakuluan na munggo, tapos sinalin ko dito yung ginisa natin kanina. Habang nagigisa nga tayo kanina, pinakukuluan ko na nga yan at heto, dinagdag ko na lang itong pinakapampalasa. Bali nung kulong-kulo na nga yung ating ginisang munggo, ay daragdag na nga natin dito yung mga pinaghihiwa ko na pechay kanina. Sa ginisang munggo naman, pwede naman nating ilagay kahit anong gulay basta nakakain siya, tulad na lang ng talong, okra, bulaklak ng kalabasa, or anything basta nakakain. Yung iba nga naglalagay din sila ng dahon ng ampalaya or minsan bunga din ng ampalaya, ganun. Lagyan ko pa nga sana to ng dahon ng malunggay, pero dahil natuyo na nga yung puno ng malunggay, okay na din itong pechay. Dahil nga malapit na din maluto, nilagay ko na din dito yung siling haba at itong ating chicharon. Sa chicharon naman, kung mapapansin nyo, nilitan ko talaga para Diyos ko, hindi naman nila piliin kapag naluto. Naman kung di ko pagpuputulin yan, ay Diyos ko, pipiliin nila yan, matitira yung munggo. Charis. At kapag nagluluto naman pala ako ng munggo, ayoko naman yung sobrang lapot. Ang gusto ko, meron pa siyang buo-buong munggo, tapos sakto lang ba yung lapot niya, hindi ganun kalapot. O diba, pati kayo nagulo ko. So heto, after 365 days, naluto na din yung ating ginisang munggo. Kaya naman pagkaluto habang mainit, ayan, nagsandok na din ako dito sa mangkok. Kaya naman kahit anong araw pa yan, basta naisipan natin magmunggo, ay naku, wag nyo nang hintayin yung Friday at baka hindi matuloy yung paglilihi nyo. Char! Siya, that's it muna ang ating basic ulam for today's video. Thank you for watching and see you again on my next vlog. God bless everyone. Bye!